Fencing Group. Dating Chairman Hiteng Xiao, unang anniversary ng anak niyang si Hiyan bilang Pangulo ng Fencing Group. Kasamang lahat ng mga shareholder ng kumpanya, pumunta sa Lingshan. Hello? Asawa ko? Asawa? Hindi pa tayo kasal. Gusto ko lang sanang tawagan ka. Anong nangyari? 3 buwan na lang at ikaw ay talagang akin na. Sige. Maayos lang ba ang lahat ngayon? Dahil sa pagtulong mo, pagkatapos ng pamamahala sa kumpanya, mas nakakaluwag ako. Paano akong magkakaroon ng oras para makitang tatay ko? Palagi kang nandyan para suportahan ako. Natatakot akong hindi ko kayang tiisin ito. Yugay, mabuti naman at nandyan ka para sa akin. Ayan. Palagi akong nandyan para tulungan ka. Karangalan ko yun. Mahal kita. Mahal din kita. Yugay, mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Nung buhay pa ang tatay ko, lagi niyang nais magkaroon ng apo. Kaya ngayong gabi, Hindi ba sabi mo noon na pagkatapos pa ng kasal? Tama? asawa ko. Nagbago ng isip ko ngayon. Ito ba isang sorpresa? Hindi naman talaga. Sa totoo lang, matagal ko na iniisip ito. Talaga? Meron din akong sorpresa para sa'yo. Ano yun? Nasaan ako? Sa ospital ka. Nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan. Naalala mo ba? Anong nangyari sa mukha ko? Nasira ang mukha mo. Hindi namin matukoy ang iyong pagkakailanlan. Ngunit kailangan kong gawin ng isang kosmetikong operasyon para sa'yo. Nasaan ang mukha ko? Kamakailan, si Hiyan ang presidente ng Fencing Group. Habang pauwi para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama, ang kanyang sasakyan ay nahulog sa bangin. Ayon sa mga mapagkukunan, ang kanyang fiancé na si Yugay, na kasalukuyang vice-presidente, ang pinakamalaki posibilidad na pumalit bilang presidente. Ikinararangal kong tulungan kita. Mahal kita. Ayan. May sorpresa rin ako para sa'yo. Yuga. Ito bang sorpresa mo para sa akin? Bitawan mo ako! Papasokin niyo ako! Papasokin niyo ako! Sino ka? Ito ang Fencing Group! Lumabas ka! Bitawan niyo ako! Papasokin niyo ako! Yuga. Wala kang puso. Mapaparusahan ka! Ikaw? Sino ka? Si Yugang malamang na pumatay sa akin. Hanggat wala pa akong ebidensya, hindi ko maaaring hayang aking pagkakanilan sa harap niya. Ako ang kaibigan ni Hiyan. Bilang fiancé ni Hiyan, pagkatapos ng kanyang aksidente, dapat ay hinahanap mo siya. Pero mas abala ka sa paggawa ng kapangyarihan. Kaibigan? Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Baliw ang babaeng to. Ilabas niyo siya. Yuga! Tawa niyo ako! Yuga! Yuga! Ikaw ito. Ikaw nga. Yuga, ipaghihiganti kita.
Pagkatapos ng kanyang aksidente, dapat ay hinahanap ko siya. Pero mas nabala ka sa paggawa ng kapangyarihan. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Baliw ang babaeng to. Ilabas niyo siya. Ngayon ko lang nalaman. Simula pa lang, lumapit ka sa akin. Matagal mo na parang pinaplano ko. Ang iyong ama, bigla na lang siyang nawala. At ngayon, isa na siyang bahagi ng sansinukob na ito. Mula ngayon, ang punong sumisilong sa iyo mula sa ulan at hangin. Ang gumagawa ng maganda at makinang mong kasuotan, siya rin yun. Siyang pinakamalapit mong kaanak. At bagaman nawala siya, naririto pa rin siya, nakakalat sa paligid natin. Salamat. Pasensya na. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yug. Uy, anong ginagawa mo rito, Iha? Bakit mag-isa ka lang? Huwag mo gumawagan! Bitawan mo ako! Ang ganda ng babaeng ito. Magugustuhan ka ng kapatid ko. Tolong! May tao ba dyan? Tawan niyo ako! Ano yung tanong na yun? Takbo! Bilis! Ayos ka lang ba, miss? Salamat. Ikaw? Bakit? May problema ka ba sa akin? Bakit magkamukhang makamukha tayo? Bakit magkamukhang makamukha tayo? Ano mong pinagsasabi mo? Ako? Kamukha mo? Hindi naman. Hindi. Hello? Ito ba si Miss Lynn? Ang iyong ama ay may kidney failure. Nagkaroon ng biglaang komplikasyon at kailangan niyang maoperahan agad. Sige, pupunta na ako. Nakikiusap ako. Bigyan niyo ako ng ilang araw. Magkakahanap ako ng paraan para magpagamot ng ama ko. Malubha ang sakit ng iyong ama. Kailangan niya ng kidney transplant. Magkano ang operasyon? 1,000,000. 1,000,000? Walang pera, walang operasyon. Dapat na kayong umalis sa ospital. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras dito. Mas mabuti pang iuwi mo ang iyong ama. Pakainin mo siya ng maayos, pahingahin, at samahan sa huling sandali ng kanyang buhay. Hello? Manager, hindi ba't sinabi mo na gusto mo akong makasama sa inuman? Pumayag na ako. Ilipat ako ng posisyon bukas. Ano yung ugali mo? Pasensya na. Iinom ako ng 3 baso bilang parusa. Anong ginagawa mo? Lumalabas kayo para maging mga dalaga. Pero nagpapakipot ka pa. Kayo, kapag wala kayong mga pera, gagawin nyo naman kahit ano, hindi ba? Halika, aliwin mo ako. Pumasok ka na! Nagbihis pa talaga siya na parang isang clown. Ngumiti ka nga! Bilis, tumawa ka! Ngumiti ka! Sige na, ngumiti ka na! Sige na, ngumiti ka na! Ngumiti ka! Yan! Yan ang sinasabi ko! Hindi pa sapat yan! Tumahol ka na parang aso! Tumahol ka! Tumahol Sige ka na, na! tumahol ka na! Ano pang hinihintay mo? Ako? Hindi ko kaya. Walang pera, walang operasyon. Dapat na kayong umalis sa ospital agad. Tay, ayokong mawala ka. Hoy! Dumupa ka! Ngayon, tumahol ka! Bibigyan kita ng 10,000 pesos! Ayun! Tumahol talaga siya!
Uy, tingnan niyo siya. Pinupulot niya yung pera. Tingnan niyo siya. Ang galing! Ang bait mo naman! Sige, pulutin mo pa! Tara. Sino yun? Ikaw pala yan, ate. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Ang pangalan ko ay Lin Xiao. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kung gusto mong pasalamatan, sundan mo ako. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Hintayin mo ko! Ako ang presidente ng Fangsing Group, si Hian. Na-firm ako ng fiancé ko na si Yuga. Nagkaroon ako ng aksidente. Hindi ako namatay, pero nawasak ang mukha ko. At ikaw, kailangan kitang maging ako. Hayaan mo itong mamamatay tao na magbayad ng kasalanan niya. Alam ko, sumama ka lang sa inuman para mabayaran panggamot sa tatay mo. Pero, kailangan walang mangako sa akin. Simula ngayon, huwag ka na magpapaloko sa iba. Bibigyan kita ng 1 milyon bilang gantimpala. Seryoso ka ba? Pero, paano naman yun? Hindi naman tayo magkamukha, di ba? Bakit hindi ka naniniwala? Ikaw at ang dating ako ay makamukha. Talagang makamukha tayo. Sa mundong ito, may ganitong bagay. Marahil ito ang kalooban ng Diyos. Habang nagpapanggap ka, bumalik ka sa Fangsing at balikan mo si Yuga. Gustong agawin ni Yugi ang kapangyarihan ko. Siguradong sasaktan ka naman niya. Ang gagawin natin ay maghanap ka ng ebidensya ng kanyang pagpatay. Sigurado ka bang ang fiancé mo talaga ang gustong pumatay sa'yo? Bago ako na aksidente, ang huling sinabi niya sa akin ay gusto niya akong bigyan ng sorpresa. Pero pagkatapos ng aksidente ko, gusto niya na ako agad palitan ng kapangyarihan. Malinaw na matagal niya na itong pinaplano. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Hindi mo ba naiintindihan ito? Pero ate, paano kitang gagayahin? Hindi ako marunong magpanggap. Natatakot ako na mahuli niya ako kaagad. Ah, 100,000? Huwag ka nang magsalita. Ito ang bayad ko. Gagawin mo o hindi? Makinig kayo. Nagtipon tayo rito ngayon upang tanggapin ang ating bagong Pangulo, si Ginoong Yuga. Salamat sa inyong pagtitiwala sa akin. Hindi ako sang-ayon. Ano? Bilang kasalukuyang Pangulo, hindi ako sang-ayon sa desisyong ito. Buhay pa pala si Ginang Hi. Paano nangyari ito? Buhay pa pala si Ginang Hi. Paano nangyari ito? Sige na, para sa 1 milyon, huwag ka nang matakot. Ayan? Ikaw ba talaga yan? Ikaw nga. Akala ko wala ka na. Totoo. Totoong umiiyak siya. Tama ang Pangulo. Ngayon na bumalik na siya, wala nang bisa ang halala na ito. Ayan, saan ka ba nagpunta sa mga panahong ito? Nag-aalala ko para sa'yo.
Ako? Natama ng ulo ko sa aksidente ng sasakyan. Salamat sa isang mabait na taong nagligtas sa akin. Ito, ang aking tagapagligtas, si Lin Xiao. Ginoong Yu. Nagkita na tayo noon. At hindi mo ako naiintindihan. Paumanhin. Tungkol sa sinabi mo, niligtas mo si Ayan. Ang bagay na ito, syempre, ilalagay ko sa aking puso. Ngunit simula nang maaksidente si Ayan, sa kaibuturan ng puso ko, talagang nagsisisi ako. Yuga, bilang pasasalamat kay Lin Xiao, plano kong kunin siyang bilang isang assistant. Sige. Ano man ang plano mo, susuportahan kita. Saan ka pupunta? Uuwi. Sige. Tara na. Di ako pupunta. Bakit? Kaka-aksidente mo lang. Doon ka muna sa bahay. Lin Xiao, ihatid mo kami pa uwi. Opo. Lin Xiao, ngayong gabi, dito ka lang sa tabi ko. Medyo natatakot pa kasi ako. Pwede bang manatili ka dito? Mas magaan ang pakiramdam ko. Nandun ang guest room. Tumuloy ka doon. Sige. Ayan, alam mo ba? Yung mga araw na wala ka, para akong bangkay na naglalakad. Kakabalik ko lang ngayon. Ayan, sabihin mo. Sabihin mong mahal mo ako. Ako? Sabihin mo. Sabihin mong mahal mo ako. Ako? Mahal kita. Bakit? Parang medyo mabilis lang tayo. Hindi mo sinabi. Gusto mo bang matapos tayo sa lalong madaling panahon? Oo. Paano? Hindi mo ba naaalala? Syempre naaalala ko. Maligo ka muna. Bakit? Madumi na ba ako? Bakit hindi ka maligo muna? Kung hindi kita hayang hawakan ako. Ate? Ate, gusto niya akong tabihan. Ano pa bang magagawa ko? Hayaan mo na lang. Nangako ka na sa akin. Pero, first time ko ito. Lin Xiao, huwag mong kalimutan ang 100,000. Natanggap mo na yon. Higit pa ito sa 100,000. Ayan. Sinong kausap mo? Wala naman. Matitiyak ka. Magiging malumanay ako.
Talaga? Yuga? Hindi mo ako minahal. Anong masasabi mo? Hmm. Meron na ba dito? Ayan. Tayong dalawa. Wala nang natitirang kamag-anak. Kapag kinasal na tayo at nagkaanak, makakakumpleto na tayo ng isang buong pamilya. Gusto mo ba ng lalaki o babae? Lahat. Ayos ng lahat. Sa tingin ko, mas maganda kapag babae. May anak na tayo. Siya ang magiging pinakamahusay, parang ikaw, at susundan pa ng pagkatao mo. Kung hindi magiging katulad mo, hindi ko may tatanggi. Balang araw, mas mabahong bata yon at mahilig tumakas. Ikaw talaga, masyadong ka nag-iisip. Kung babae, tatawagin natin siyang Nian. Kung lalaki naman, tatawagin natin siyang Hesse. Gusto kong malaman niya na mahal ni Papa ang mama niya. Hanggang kamatayan. Ang taong ito, siya ba talaga ang mamamatay tao na pumatay kay Hian? Mukhang mahal na mahal siya. Gabi na ngayon. Pagod na ako. Maliligo muna ako. Hello? Kagabi, anong sinabi sa'yo na Yuga? Sabi niya na baka may baby na ako. At saka tungkol sa mapapangalan ng bata at iba pa. Pasensya na. Pasensya? Huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Wala akong pakialam. At saka, ayon sa katwiran, akong dapat humingi ng tawad sa'yo. Tanggapin mo na lang. Ibinigay ito ng isang kakaibang tao. Ay hindi, sa tamang salita, isang mamamatay tao. Hian, parang may hindi pagkakaunawaan. Len Xiao, okay ka lang ba? Ako? Binabalaan kita. Huwag kang madala sa kanyang pagkukunwari. Pero, huwag kang magsalita kung hindi mo pa naiintindihan. Hindi niya talaga kaya humigas tabi ko. Kung talagang mahal niya ako, siguradong malalaman niya ito, na ikaw, hindi ako. Siguro, nalaman niya na ito. Sinusubukan na akong itulak pabalik. Baka nagpapanggap lang din siya. Len Xiao, lalaki siya. Ang inisyatiba niya ay nasa kanya. Ang ganitong bagay, naghahanap lang siya ng anumang dahilan. Maaari siya huminto kapag nasiyahan na siya. Pero hindi niya ginagawa. Kung talagang tulad ng sinasabi mo, mas napaliwanag na hindi niya ako mahal. Naiintindihan ko na, kaya nakikiusap ako. Itigil ang pagiging tanga. Ang nangyari kagabi, mamaya mangyayari ulit. Ngunit kailangan mong tandaan. Nanggagamitin ka niya bilang isang paraan para lumabas ang katotohanan. Kung tutuusin, sa pag-iibigan namin, hindi man lang niya ako nahawakan. At huwag mong kalimutan ang 1,000,000 mo. Sige. Pero nag-aalala pa rin ako na balang araw baka malaman niya na nagpapanggap lang ako. Papuntahin mo dito si Byroy. Nasabi ko na ba sa'yo? Nakumatok ka bago pumasok! Hindi mo ba naiintindihan ang mga sinasabi ng mga tao? Anong meron? Nakabalik na si Hian.
bilang taong pinakamamahal niya. Hindi ba dapat masaya ka na nakabalik na siya? Ginoong Yu. O kaya hindi mo talaga gusto na nabuhay siya ulit? Mahal ko si Hian. Alam na ng lahat yan. Hindi na kailangan magduda. Hugo, anong pakiramdam na magmahal ng isang tao? Niloko mo lang ang iba. Hindi mo ako kayang lokohin. Sabay tayong lumaki. Oh? Anong pakiramdam na minamahal ka ng isang tao? Gaya ng pag-ibig ko sa'yo. Bye, Roy. Sige, alam ko. 108 beses mo na akong tinanggihan. Anong gusto mong malaman sa akin? Yung Hian sa tabi ko. Siya ay peke. Gusto kong ilantad mo siya sa anniversary party. Nagpapatawa ka ba? Maliban kung sa mundong ito, may 2 taong magkaparehong mukha. Wala akong ideya kung saan nanggaling ang peking ito. Pero ang presensya niya, siguradong nadudungisan si Hian. Sige, ikaw nang may sabi nito. Pero, kung ako sa'yo, hahayaan ko siyang manatili sa akin. Bakit? Dahil dito, katulad ng taong mahal ko, hindi niya ako iniwan. Kahit na peke, anong mahalaga? Ginagamit niya ang mukha ni Hian para mapalapit sa akin. Para masiraan ako. Alam kong hindi siya si Hian. Hindi ko lang pinapansin. Hayaan mo siya na maging kapalit ni Hian. Masyadong sayang yun para sa nararamdaman ko kay Hian. Yuga, kapag ganito ka, medyo natouch ako. So anong gusto mong gawin ko? Ang kahon kung saan nakatago ang selyo ng kumpanya. Si Hian lang ang nakakaalam sa password nito. Gusto kong hayaan mo siyang buksan ang kahon. Hindi niya ito mabubuksan. Sa oras na yon, sigurado akong makakahanap siya ng ilang dahilan tulad ng pagka-aksidente niya o di kaya amnesia. May uutusan ako na ihambing ang sulat kamay niya at ipapa-DNA testing ko pa siya. Wala na siyang takas. Sa pangalan ko? Kung hindi, ang bagay na to, ikaw lang ang makakagawa. Hindi ko naiintindihan. Lumapit ka pa sa akin. Hindi ba mas kapani-paniwala? Hayaan mo lang sa mukhang katulad ni Hian. Alam mo naman, mahal ko si Hian. Tinatrato ko siya. 1 beses ko lang siya napagsabihan. Nagalit din ako minsan. Gaano ka kasigurado? 90%. May 110 pa. Wala akong ideya kung sino ang nasa likod niya. Kaya, Pagkatapos ng kaganapan, ano ang aking mga benepisyo? kung ano ang gusto mo, Si Hian ay patay na. Samahan mo akong matulog. Hindi ito pangdadaya. sabihin mong mahal mo ako. Ako? Mahal kita. Huwag mo na itong isipin. Sinong kakalimutan mo? Sino? Ako ba? Imposible naman yon. Narito ang isang dokumento. Kailangan kita. Pirmahan mo ang pangalan mo. Nako, wala si Hian ngayon. Ang sulat kamay ko ay iba sa kanya. Ano ang gagawin ko? May problema ba? Hindi. Titingnan ko ito bago pumirma. Buti na lang. Nakuha ko yung file. Oo. Salamat sa iyo. Ayos lang. Hindi pwede. Ito ang tanging paraan. Anong problema? Dumudugo. Tara, dadalhin kita para gamutin ang sugat mo. Medyo masakit to. Pagpasensyahan mo lang.
Masakit pa ba? Hindi. Hindi na masakit. Nasugatan ang kamay ko. Hindi ako makakapirma. Mukhang malambot at mahina, pero matalino at malupit, pero walang mapagtataguan. Hindi na mahalaga. Ganon din sa kaliwang kamay. Ayan. Yan ang tawag niya sa'yo. Pwede ba kitang tawagin ng ganyan? Hindi pwede. Para akong masusuka pagkatapos kong marinig ito. Pero, parang magkapatid tayo. Gusto kong magkaroon ng kapatid noon. Kahit anong gusto mo, maging masaya ka lang. Actually, kaya ko naman sarili ko. Huwag kang gumalaw. Ipikit mo yung mga mata. Ngayon ay anniversary ng kumpanya. Ito yung unang pagkakataon sa entablado. Hindi ko hahayag mawala ka sa mukha ko. Pero ate, huwag kang mag-alala. Sa kumpanya, ang mga matatanda na pinamumuno ng Ginoong Yang, lahat ng iyon ay kasama ng aking ama. Tutulungan ka nila. Pero may isang tao na kailangan mong mas maging maingat. Sino? Ang director ng Strategy Investment Department. Si Bai Rui. Ang director ng Strategy Investment Department. Si Bai Rui. Siya at si Yuga ay sabay silang lumaki. Pero kalaunan nalaman ko, gusto niya si Yuga sa loob ng maraming taon. Kaya sa pagkakataon nito, ako ay nabuhay ulit at hindi siya papayag. Ate, halatang kilala mo siya at hahayaan siyang manatili kay Yuga? Hindi ba nakakatakot na baka mga agaw siya? Kung ikukumpara sa mga ito, malupit siyang gumawa ng maraming pera para sa kumpanya. Hanggat ito'y kapaki-pakinabang sa kumpanya. Bakit naman hindi? Ate, pero ikaw, bakit mo nagustuhan si Yuga? Nakilala ko siya sa araw na yun. Iyon ay 19 ng Marso, sa libing ng aking ama. Siya ay tila ipinanganak na may kakayahang pinapaginhawa isang tao at ang pakiramdam ng pag-asa. Akala ko nung mga oras na yon, siya ang pinaubayan ng aking ama bilang isang regalo. Hello? Ano? Okay, alam ko. May inutusan si Bai Rui para sa ulat ng pag-DNA testing. Lumabas ng resulta. Anong gagawin ko pagkatapos? Hindi ko siya palalampasin. Pero, sa anniversary celebration, ikaw nang bahala. Ngayon, pakinggan natin ang presidente ng Fencing Group para magsalita sa entablado. Ngayon, ang ating Fencing Group ay pinagdiriwang ang 30 anibersaryo. Sa hinaharap, magkasama pa rin tayo at sa ilang pang mga taon. Sana lahat tayo na nandito ay makakaya ito, hindi isang kislap sa paggawa ng mabuting trabaho. Pasensya na sa abala, may importante akong sasabihin upang ipahayag sa inyo. Bai Rui, ano na naman ang saloobin mo? Derespetuhin ka? Ginagalang ko si Yuga. Kawaawa ka, isa kang peke. Matagal ng patento toong hiyan. Matagal ng patento toong hiyan. Alam kong gusto mong asawa ko. Pero gusto mong ma-promote, kaya tinawag mong buhay ang patay? Katawa-tawa ka naman. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Ngunit kahit sino, wala kang karapatan para husgahan ako. Dahil ako ang pinakamamahal na yoga sa mundong ito. Ilang taon na at magkano binayad ko sa kanya. Nakita na ng lahat. May pag-asa din ako sa kanya. Sobra na ba yun? Isang babae na namaling akala para sa isang lalaki upang makuha ang kanyang pagmamahal. Nagtanim ka ng puno ng mansanas at gustong umani ng isang ektarya ng pakwan. Hindi kanya mahal. Ito tinatawag na isang katangahan. Paano niyo yun nagawa? Ayan. Bai Rui, baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo dito? May nakalimutan ako. Lahat ng ito ay hindi kalokohan.
nagsasabi ako ng totoo. Pero siya, sinungaling. By Rui, si Hian ang fiancé ko. Totoo man siya o peke. Naiintindihan mo ba? Sige, dahil nagdududa ka, ilabas mo ang ebidensya. Makinig. Sa kahon na ito, nasa loob ang opisyal ng silyo ng Fangsing Group. Si Presidente Hian lang ang may alam ng password. Sa harap ng lahat, patunayan mo ang iyong pagkakakilanlan. Ano, maglalakas loob ka ba? Ano, maglalakas loob ka ba? Nagpapanggap bilang presidente ng Fangsing Group. Ang fiancé ni Yuga, sa tingin mo, makakaloko ka sa pamamagitan ng pagmumukha ng isang tao? Hahayaan ko bang magtagumpay ang isang aso? Ikaw? Simula nang umalis ang presidente, isang tumpok ng mga dokumento ng kumpanya naghihintay para sa opisyal ng silyo. At kami ngayon, napaka-passive lahat. Ito'y malubhang naapektuhan na mapromote ang negosyo ng kumpanya. Kami ay mas mahusay kaysa sinuman. Kung ikaw talaga si Hian, pagkatapos ay mangyaring ipasa ang password ng mabilis. Ano ang gagawin ko? Walang oras si ate para sabihin sa akin kung ano ang password. Boss, nakuha ko na ang DNA test report. Miss, sa pagitan ko at ni Miss Bai, hindi ito tungkol sa pera. Lahat ng buhay ko, nasa kamay niya. Nasaan siya? Ang taong iyon ay ang kanyang katulong. Kakaalis lang at hindi nagtagal. Lalaki nakasuot ng suit at nagdadala ng isang briefcase. Huwag mo kaming paghintayin. Buksan mo na. Ayan, hindi natin sila kilala. Buksan mo na para matapos ang kalokohang ito. Buksan mo na lang. Magkasangkot pa sila ni Bayrou eh. Kahit hindi pa patay si Hian, imposibleng hindi masaktan. Sino ang taong ito? Sino ang tumutulong sa likod niya? Ang code sa kahon na ito, si Hian lang ang nakakaalam. Paano kung binuksan niya talaga? Tapos yung taong sa likod niya ay si Hian. Kung buhay pa si Hian, tsaka bakit siya? Yuga, sumakit biglang ulo ko. Itigil ang pagpapanggap. Bilisan mo. Hindi ako sangayon sa pagbubuka sa publiko. By the way, ang password ay pangunahing sekreto ng kumpanya nang dahil lang sa masama mong pananalita, isa sa publiko mo na lang? Ibunyag ang password. Maaari itong palitan. Kung hindi maalis ang pisyo ng silyo, lalaki lang problemang ito. Tama yan. Bukod dito, ang bagay na ito ay nababahala sa pagkakakilanlan ng presidente. Ito ay tungkol sa grupo. Subukan nyo lang. Nasaan ang prestihiyo ng Pangulo? Pinagmamasdan ko si Miss He mula noon hanggang ngayon. Para ko siyang isang anak. By the way, ang iyong kasulukuyang pag-uugali ay hindi na tama. Ang personal na kahihiyan ni Miss He, lubos akong hindi sumasang-ayon. Iyon ay, paano ito posible sa mundong ito na magkamukha ang parehong tao, maliban kung kambal sila? Ngunit alam ng lahat, si He Tingxiao ay mayroon lamang isang anak na babae. Yun lang naman. Oo, walang katotohanan. Naniniwala tayong lahat na hindi na kailangan patunayan ang pagiging inosente. Dapat buksan. Hindi na kailangan buksan. Dapat buksan. Hindi na kailangan buksan. Dapat itong buksan. Hindi na kailangan. Dapat nang buksan. Hindi nga. Sige. Walang kwenta ang pagtatalo ng ganito. Yuga, ikaw ang vice-presidente ng Fangsing. Sabihin mo sa akin, bubuksan o hindi? Buksan. Buksan. Yuga, dapat mong pag-isipan ito bago magsalita. Sinusuportahan niya ang pagbubukas. Kung ganon, hindi mahalaga kung magkasabot ba sila ni Bayrou. Baka nagdududa rin siya sa akin. Siya ang fiancé ni Yuga, pati siya naramdaman niya may mali dito kay Hian. Kaya kayo, bakit hindi kayo magdududa? Hindi naman talaga totoo iyon. Di ba nung nawala si Miss He, si Mr. Yu ay nagmamadali sa handover mula sa itaas na antas. Sa bagay, outsider naman siya.
Sigurado akong matagal niya na itong gustong palitan. Hahayaan mo rin ba akong buksan ito? Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Ayan. Masyado lang akong nagtiwala sa'yo. Mananatili tayo dito. Sayang lang ang hininga mo sa kanila. Mas mabuting ipakita mo ang katotohanan. Hindi natin makukontrol ang iniisip at ang bibig ng ibang tao. Harapin ng mga matigas na ulo ng mga matatandang ito. Hindi ba ito ang pinakamadali at simpleng paraan? Pero sa itsura niya, para yung talagang iniisip ko. Ang dahilan kung bakit ako nagmamadali na makuha ang kumpanya dahil hindi ko makuha ang opisyal na selyo. Maraming proyektong kumpanya, bawat minuto at bawat segundo. Lahat ng ito ay kailangan ng pera para sa Fangsing. Ito ang pinaghirapan niyo ni Tito. Hindi kita naprotektahan. Patawad. Ngunit kailangan kong panatilihin ang Fangsing, Chuck, kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Pero makinig. Kung mabubuksan ang kahon, Bayrui, gumawa ka ng isang maling bagay sa harap ng publiko. Kailangan, harapin mo ang parusa. Kung mali ako, susuko ako. Gusto kong tanggalin ako sa Fangsing bilang Director ng Strategic Investment Department. Hindi sapat. Yuga, ano pa bang gusto mo? Kung matalo ka, iwan mo ang Fangsing. Huwag ka na mangarap na makakabalik ka pa. Yuga, ito pala ang laro ng chess. Hindi ako hiniral. Ngunit ang iyong manlalaro ay walang pinagsisihan. Ang sakit at ang mga mahihinang sundalo. Kahit sino ang manalo o matalo, hindi lang pwedeng umatras. At least, magkakaalis na yung babae nagpapahirap sa'yo. Si Yugi talagang gumagawa ng ganong proposal? Tingnan ang reaksyon ni Bayrui. Hindi ito mukhang peke. Pagkatapos, siya at si Bayrui, hindi sila magkasabwat. Gusto lang niya tapusin ng walang kwentang bagay na to. Paano? Nakuha mo pa nga ng tama, hindi ako magiging talunan. Kung totoosin, kung mananalo ako, sama mo kong matulog. Sige, pangako ko sa'yo. Mabuti. Narinig niyo naman yun, di ba? Ayan, buksan mo na. Ipaalam mo sa lahat na bumalik ka na sa akin. Sinabi na ni Yugi ang lahat. Alam kong ako, mayroon bang iba pang pagpipilian? Anong gagawin ng ate ko? Itakda ito bilang sikreto? Subukan muna natin. Paano kung pwede na lang ako magpanggap na may amnesia? Hindi ikaw si Hian. Bakit ka tumatal kapag desperado ka na? Medyo nawala lang sa memorya ko. Ikaw? Tumahimik ka. Subukan mo ulit. Ito ay sapat na ebidensya, hindi ba? Pero hindi ka pa rin nagpapatalo. 3 maling pindot, ang kahon ay ganap pa rin na nakalock. Sige na, buksan mo na ito para makauwi na tayo. Nawalan ba talaga ng memorya si Hian? At dahil may isa pang pagkakataon, ikaw, maglakas loob ka ba magdagdag ng higit pang taya? Taya, ikaw ay isang hindi kilalang tao. Anong gusto mong ipusa sa akin? Kung napatunayan ko na ako si Hian, lumayas ka. Miss Bai, huwag makipag-usap sa kanya. Niloloko ka lang niya. Nakalimutan ko na kayo. Ikaw, at ikaw. Sa tingin niyo lahat ako ay peke? Kung talagang totoo ka, kumain ka ng tayo sa publiko. Napakabastos mo naman. Gusto mo bang kumain mag-isa at pumunta sa bayan para kumain? Ikaw! Dahil lahat kayo sumusunod sa kanya. Sige, sabay tayong sumugal. Tataya ako. Sinong natatakot sa isang pekeng katulad mo? Magtutulungan kami para palisin ang peking ito. Sasali ako! Sasali din ako! Ako din! Bilang mo din ako! Nakataya na sila. Paano naman ikaw? Ano ang isusubal mo? Pustahan lang kung ano ang bawat shares ninyo sa Fangsing. Sabay tayong sumugal.
Pupustahan ko lang kung ano ang meron sa inyo. Bawat stress ninyo sa fencing. Ano? Hindi ako makalakas na sumugal? Pagkatapos sinabi niya na ito ay disguise. Ako si Hian. Sinong magsabing hindi ka maglakas na sumugal? Ako si Bairui. Handang gamitin ang lahat ng stress sa kamay sa taya ng peking ito. At ikaw? Yuga, handa kong ipustang lahat para sa'yo. Yun lang ba? Para mas mapansin mo ako. Dahil sinusuportahan mo siya sa pagbukas. Kunin ang iyong mga shares. Ilabas mo para sabay sa pustahan. Ayan, galit ka ba? Kahit na marami kang sinabi sa isang mataas at tunong na dahilan, pero para sa akin, ito ay isang insulto. Akala ko pa mahal mo ako. Wala nang mas nagpapasaya sa akin. Pero sinusuportahan mo si Bairui. Pinapanigan mo siya. Patawad. Ayan, hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Akala ko isaalang-alang mo ang pagtutok sa fencing. Hindi bale. Ngayon hanggat ilagay mo ang iyong mga shares at kunin ito bilang isang taya, katulad nila, tumaya ka sa akin. Patatawarin kita. Yuga, tingnan ko ang pagmamahal mo para kay Hian kung totoo ba o hindi. Ang babaeng ito, kawili-wili, hindi na mahalaga. Kapag dumating na ang ulat ng DNA test, katapusan mo na. Ayaw mo? Kahit ako manalo, ang akin ay sa'yo pa rin. Anong dapat ipag-alala? Sinabi mo noon, nangako kang papakasalan mo ako. Matagal ko nang inaasahan ang araw nito. Akin ka, fiancé ko. Ang pag-aasawa ay hindi maiiwasan sa madaling panahon. Depende sa performance mo. Halimbawa, ngayon. Ngayon, mag-print ka ng 2 kopya sa liham ng paglipat ng equity. Isa para kay Bairui at bigyan mo ako ng kopya. Ginoong Yu, kitang-kita ang sinseridad kay Ginang eh. Ano bang nangyayari dito? Huwag ka nang malungkot. Okay? Dahil na nga si Yugi na pumirma sa kasunduang ito, ibig sabihin 90% sure siya. Kapag nabuksan niya, anong gagawin sa mga share ni Miss Bai? Hindi ba walang kabuluhan ng lahat? Anong kinakatakutan mo? Sinubukan niya ito ng 2 beses at hindi gumana. Pakiusap. Tapos na ang sugal. Maaari ba akong manalo? Para kay tatay, pagpalayan ka na. Ang password ay 0319. Ha? Buksan niya talaga. Oo. Sabi ko na nga pa. Nakita niyo naman, hindi ba kayo naniniwala? By the way, sinabi mo. Tapos ikaw, bakit mo gusto si Yuga? Yung araw na nakilala ko siya. Iyon ay 19 ng Marso. Ayan. Bakit 0319? Nakalimutan mo na? Ito yung araw na nagkakakilala tayo. Ito rin ang araw na minahal kita. Hindi mo sinabi sa akin. Pagdating mo, binigyan mo ako ng bagong buhay. Hinayaan mo ako magpatuloy sa paghahanap ng kahulugan ng buhay ko. Ate, ito ang gusto mo. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Dapat buhay pa si Hian. Kung hindi, hindi niya maaaring malaman ng mga bagay na ito. By the way, anong dapat mong sabihin? Hindi na mahalaga. Parating ng resulta ng DNA test. Miss Bai, lumabas na ang resulta ng DNA test. Wala. Ang DNA test report ay wala dito. Miss Bai, lumabas na ang resulta ng DNA test. Talaga? Pero wag kang mag-alala. Napalitan na yun ni Hian. Miss Bai, sa kalsada kanina may ibang gustong kumuha sa report na ito. Sayang naman, buti na lang at itinago ko sa braso ang report, maliban kung patayin mo ako. Kung hindi, wala nang magagawa kundi agawan ito.
Kahit may pinadala ako para gawin ito sa ngalan ni Bairui para sa pagsusuri, maaaring nalaman mo ito ng maaga. Ilang tao nasa likod mo ay si Hiyan. May daya pala ang ating Miss Bai. Kala ko mamamatay na ako. Buksan mo ito ng mabilis. Saan ka pupunta? Ako? Pupunta lang ako sa banyo. Hindi ka pwedeng umalis. Lahat ng pagsusuri ay nagawa na. Alam mo, gusto kitang ipaglaban hanggang dulo. Hindi ka maaaring umalis sa kritikal na oras na to. Miss Bai, pakiusap. Maaaring maayos ang itsura. Ngunit, ang ulat ng medikal sa DNA test ay walang pagkakamali. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakas. Katapusan ko na. Madalaman nila ang lihim ko. Imposible. Ito ay pinadala mismo ni Miss Bai. Ang DNA test report. Maaaring nyo tinupitan at tingnan. Ako ang presidente ng Fangsing Group. Si Hiyan. Kahit na hindi ko alam kung ano nangyari, ngunit nagawa kong makatakas sa isang sakuna. Paano ito posible? Paano niya ito nagawa? Miss Bai, ipinadala mo itong ebidensya. Sa tingin ko hindi ito peke. Ano? Kadalasan ay mukhang kangahanga. Manloloko lang pala. Sinira mong tiwala ko. Tama yan. Huli na ang lahat. Na-offend ko si Miss He. Kailangan ko nang umalis bukas. Bairui, tanggapin mo ang iyong pagkatalo. Yuga, 10 taon. 10 taon kitang minahal. Sa akin, matagal ka nang hindi nagpaparaya, di ba? Pero kung gusto mong umalis ako, pwede mo namang sabihin. Ang taong pinakamahalaga sa'yo, mga damdamin ng pagkalkula at pagkakanulo. Ito ay 100 beses na mas masakit kaysa sa pagtanggi. Huwag kang maamo. Sa katunayan, ikaw ay malupit. Ako si Yuga at sa buhay na to, si Hiyan lang ang mahal ko. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Yuga. Paumanhin, pero hindi kita kayang kamuhian. Kaya, sana, balang araw, mararamdaman mo ang pakiramdam ko ngayon. Ganon din ang nararamdaman ko. Ito ang pinakamahusay na parusa para sa'yo. Sige, naalala ko. Anong klaseng tao si Yuga? Karapat dapat ba siya sa pagmamahal ni Bairui? Pag-ibig sa napakaraming taon. Marahil, hindi lahat ay para sa sarili. Kahit papano, ay para siyang gamu-gamu sa apoy. Magandang tingnan. Ayan. Nagkamali ako. Paumanhin sa inyo. May mali sa selebrasyon natin ngayon. Magpatuloy tayo sa ibang araw para gawin natin ulit. Umuwi muna tayo sa ngayon. Yuga, ikaw ang fiancé ni Hiyan. Dapat panigan mo sa kahit kailan. Ngayon, ang pinakita mo ay hindi kasaya-saya. Ayokong may susunod pa na pagkakataon. Naiintindihan ko po, Mr. Yang. Simula ngayon, ikaw na dapat ang unahin ko. Mabuti. Dapat alam mo. Tara na. Parang ang mga tauhan ni Hiyan ay hindi sangayon sa akin. Ano nangyayari? Hindi ko rin alam. Ayon sa katwiran, mayroon lamang isang sitwasyon na baka tayong dalawa ay magkakambal. Magkapares tayo ng DNA. Ano nangyayari?
Ngunit hindi ko kailanman narinig na may kapatid ako. Alam ko na ito simula bata pa ako. Ako ay isang ulila na inampon ng aking ama. Pero hindi niya nabanggit sa akin tungkol sa aking mga biological na magulang. Baka may alam siya. Yun. Pwede ba nating punta ng tatay mo? Pwede naman, pero... Ang aking ama ay nasa advanced stage ng renal failure. Kami naghahanap pa rin ng kidney donors. Ang problema ay masyadong maraming komplikasyon. Hindi ako sigurado kung kailan talaga siya magigising. Yung 100,000 yuan na nilipat ko sa'yo, nagastos mo na ba? Kunti pa lang. Mabuti. Tapos bukas, maglilipad ako ng 100,000 sa'yo bilang isang reward. Tinulungan mo ako na para mabawi ang mga shares ni Yuga. Salamat, ate. Pero... sa tingin kong mga shares ni Yuga, inilipat niya talaga sa'yo. Parang hindi siya nagpapanggap. Hindi sigurado. Ito ay para lamang sa kanya at kay Bayrui. Naglalaro ng dula. Akala niya ng resulta ng DNA test ay peke. Maaari itong makumpirma. Kaya, ang paglipat ng equity, niloloko lang tayo niyan. Hindi yan tama. Kung talagang magkasabat sila ni Bayrui, bakit niya hinayang matalo si Bayrui at hinayang umalis? Hinayaan niya lang na direktang iwanan ni Bayrui ang fanzine. Wala lang sa kanya. Nakita kong lagot sa mukha ni Bayrui. Hinitulad niya, ayos lang sa kanya. Alam sa kanila, ang panalo na sa baraha. O, siya ang na-expose sa'yo sa mga bagay na ito. Hindi lubos na sigurado. Kapag nabigo ka, may katwira siyang tanggalin ang plaster ng balat ng aso ni Bayrui. Ang lalaking ito, ginagamit niyang lahat ng posibleng paraan. Marahil, para kay Bayrui, ang pagmamahal niya ay seryoso para sa kanya. Sa halip na walang pag-asa na inaasahan, mas mabutang putulin na lang ang pagmamahal. Gawa ito ni Yuga. Baka ito na huling pagkakataon niya. So ano? Anong gusto mong ipahayag? Gusto mong ipahayag na mabuting tao si Yuga, tama ba? Len Xiao, pangalawang pagkakataon na to na pinapanigan mo siya. Binabalaan kita ng pangatlong beses. Siya isang karumagduman na mamamatay tao. Tandaan mo! Alam ko, ate. Huwag kang magalit.